Balik kulungan ang isang lalaking sangkot umano sa pagtangay ng mga nirerentahang sasakyan, kabilang ang sa kanya mismong kaibigan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Installer ng CCTV ang pakilala ng lalaking ito na hinuli ng PNP Highway Patrol Group sa San Rafael, Bulacan kahapon sa bisa ng warrant of arrest sa salang paglabag sa anti-carnapping law. Kami. Pero bang warrant of arrest? Ang isa sa mga nagdemanda sa suspect, kaibigan niya mismo. Tinangay daw kasi nito ang inupahang sasakyan sa kanya na ang banggit nung unay gagamitin lang sa CCTV installation. Noong una, good payer po siya, nakakapagbayad po. Pero neto po nung dumating na po yung August, September, November, December, doon na po siya hindi nakapagbayad. Kahit ano raw pangungulit ng biktima, dead ma ang suspect. Pinipilit ko siya na isoli na yung sasakyan. Hindi na po siya nagbibigay ng kung yung isosoli pa. Basta puro pangako na lang po siya. Malaking abalat lalo't hinuhulugan pa raw ng biktima ang kotseng tinangay. Based po sa kanyang pong track record or kanyang criminal record, ay ganito po halos ang kanyang pong modus. Pinipeke po niya yung mga dokumento po unang-una, yung mga ORCR at yung ID po mismo nung may-ari po ng sasakyan na kung saan pinipeke din po niya mismo yung larawan. Sa Central Luzon, nakabase ang suspect na ilang beses nang nasangkot sa rentangay. Kunyari gagamitin sa negosyo ang sasakyang uupakan, mag-a-advance payment ng ilang buwan pero pagtagal, tatangay na ito. Kada makukulong, magpipiyansa, lalaya at babalik lang din daw sa dating ginagawa. Tayo naman po ay rekomendasyon lamang, mas marapat sanang mas mabigat po dapat yung maging penalty para po dito sa ating pong carnapping, no kung saan ito po kasi talaga yung ginagawa po halos ng mga kriminal dahil masyadong lenient yung batas po natin para po dito. Huwag po tayong pakatiwala sa mga too good to be true po ng mga tao na mangsisilaw po ng mga pera o anong pong bagay para po mahiram at marenta po ating mga sasakyan. Patuloy namin sinusubok na makuno ng panig ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay kawalan ng interes ng administrasyon sa aligasyong suhol kaugnay ng flood control scandal at investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Ang mga nagpakilalang sundalo naman na nagparatang niyan, inilahad ang nararanasan umanong panggigipit. Nakatutok si Maki Pulido. Mga makabayan groups o yung mga oppositionista. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Hinigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng male-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid ang pahayag ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maleta po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Yun lang po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuwan, paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin.
Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. sa press conference kanina, dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto kanina ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Kanina, biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hinihiling ng DILG sa Ombudsman na suspendihin muna ang hepe ng Bureau of Fire Protection kasunod ng alegasyong tumanggap ito ng padulas para sa kontrata sa pagbili ng mga ambulansya. Pinakita pa ng kagawaran ang tumpok-tumpok na perang bahagi umano ng 14 na milyong pisong suhol. Nakatutok si June Veneracion. Ang tumpok ng perang ito, bahagi lang ng mahigit 14 million pesos na padulas na umano'y direktang tinanggap ni BFP o Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez para sa kontrata ng pagbili ng mga ambulansya. Si Fernandez ang head of procurement entity. Siya yung HOPE. So for the longest time, lahat ng suppliers ng BFP ay controlled niya. Walang playing field to, hindi level ang playing field. Pipili lang siya. Inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang litrato na nakuha umano ng kanilang saksi sa mga administrative at criminal complaints na inihain nila sa Office of the Ombudsman laban kay Fernandez. Dati umanong nagtrabaho ang saksi sa supplier ng 132 ambulance units na si Rosa Verna Sanga na isinama sa mga sinampahan ng reklamo. Ayon sa saksi, nakita niya ang bigayan ng padulas noong November 2024 at September 2025 sa dalawang magkaibang restaurant sa Quezon City. Ang suhol ay kapalit daw ng pagmanipula para paboran ang kasabot na supplier ni Fernandez. Kasama siya sa pag-withdraw ng pera galing sa bangko. Kasama siya nung inimpake yung pera dito sa maleta. Kasama siya nung inabot itong maleta dun sa kay Fernandez. And in fact, she was able to take a picture of the cash before it was submitted. Kasama raw sa hiling ng DILG sa Office of the Ombudsman ang patawan ng preventive suspension si BFP Chief Jesus Fernandez para hindi raw maimpluwensyahan ang isinasagawang investigasyon. Bagamat wala pang desisyon ng Malacanang sa rekomendasyon ng DILG na sibakin ang BFP Chief, dalawang pangalan na raw ang pinagpipilian nila Rimulya na posibleng kapalit. Pasok pa eh. Ang kapal rin na mukha eh. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako hindi na ako nag-attend, baka masuntok ko eh. Pero, Thank you po. Baka lang naman. Baka lang. Ang kapal na mukha, sinabihan ko na siyang hayop ka, korap ka. Nagpapakita pa rin sa akin eh. Wala pang sagot hanggang ngayon si Fernandez sa aming mga text message para sa kanyang panig. Sinusubukan din naming makuha ang statement ng supplier ni si Sanga. Part 1 pa lang to. Meron pang marami kaming ilalabas na papakita namin ang systematic environment of corruption sa loob ng BFP. Para sa GMA Integrated News,
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Halos 300 Pinoy ang nakabalik na ng bansa mula Dubai, kabilang ang mga ilang araw ng stranded doon dahil sa gulo sa Middle East. Pero may 2,000 Pilipino pa mula sa rehiyon ang gusto na ring umuwi. Nakatutok si JP Soriano. Tuloy ang ganti ng Iran sa Israel at pagdamay pa sa ibang bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East. Kaya sa mga pag-atake ng Israel sa Iran, damay rin ang mga grupong kakampi ng huli gaya ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Kabado ang maraming Pilipino roon tulad ng domestic helper na si Glenda na nakasaksi sa malalakas na pagsabog at usok mula sa balkonahe ng kanilang gusali. Ang narinig ko pong pinakamalakas kahapon, yung pong every minute po, syempre mapapahiyaw po kayo kasi sa lakas po ng impact, yumayanig dito. Mga 2 beses po, minuto lang po ang pagitan. Malayo man anya ang tinatarget na pasabugan, ramdam at amoy nila ang nakakasulasok na usok. Sa isang punto ng pagbivideo dinig ni Glenda ang pagputok ng mga tila baril. Po yung mga kapatid ko, pinapauwi na ako. Hindi rin kami makakaano dito dahil ganyan nga ang sitwasyon. Sabi ko po, dito sa place ko, okay naman, malayo naman. Alam nyo naman po, mahirap din po ang buhay sa atin. Pero 26 na sa mahigit 14,000 Pilipinong nagtatrabaho sa Lebanon ang nag-abisong gusto ng magpa-repatriate o umuwi ng Pilipinas. Crisis Alert Level 3 ang pinaiiral ng ating Foreign Affairs Department doon, kaya voluntary pa ang repatriation. Halos 2,000 naman ang humiling na mapauwi na mula sa Middle East, bagaman pahirapan pa rin ang repatriation dahil sa saradong mga airspace sa mga bansa roon. Katunayan, sarado pa ang Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, Israel, kaya hindi pa rin maibabalik sa Pilipinas ang labi ng Pilipinong caregiver sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera. Ang lugar kung saan siya pumanaw ay may mga harang na ng balikan ng kanyang kaibigan. Bumalik din doon ang Mr. De Vera para hanapin ang mga gamit ng may bahay. Rest assured, the effort continues to look out for those who remain. We are finding ways. Yung airspace still rather limited when it comes to Dubai. Sa Dubai nang galing ang halos 300 Pilipinong nakalipad pabalik sa Pilipinas matapos magbukas ang airspace doon. Karamihan ay mga turistang na-stranded doon habang 23 ay mga OFW o mga anak nila. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Kumasa sa iba't ibang challenges ng TikTok Lock, ang big winners at second big placers ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Pero ang napansin ng mga host, chemistry ng Kapit Tandem. Makichika kay Nelson Canlas. Napuno ng saya at kilig ang live guesting ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Kapuso at kapamilya big winners at second big placers. Magkakasama sina Caprice Cayetano, Hit Hornales, Lela Ford at Crystal Mejes. Nakisaya rin sila sa games kasama ang tiktropa. Kanina po, it was really fun. I miss Kuya's house talaga kanina. Yung game po na ginawa namin kanina, it reminded me of our weekly task na may ginagawa po namin sa house. Ang saya po, na-enjoy ko po talaga yung experience and especially yung games po na linaro namin kanina. It was so fun and first time ko din po sila makasama, maka-work po talaga. Ang TikTok Lock host na si Chris Bernal may napansin pa sa Kaphi. Alam mo, napansin ko lang nga, grabe yung chemistry nyong dalawa. At supportive dyan sina Lela at Crystal, ha? Kapit na yan! Mag-iisang linggo na mula nang lumabas sa bahay ni Kuya. Overwhelmed with joy pa rin ang apat sa love and support ng kanilang fans. Kaya sobrang saya raw nila nang makita at makalaro ang ilan sa kanila sa TikTok Lock. That makes me really happy po na nakikita na pumupunta po yung mga fans po namin dito and that really parang natutuwa po ako doon na nakikita ko yun. And ayun, I love them so much. Sepanks na rin daw ang apat sa kanilang co-housemates.
At sana raw ay makapagkita-kita sila ulit. Sana po magkaroon po kami ng bonding na lahat po talaga kaming 20 na housemate. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening.